Aminin ko, simula nung na-experience kong masunugan at syempre yung sakit na nadama ko nung unang heartbreak, yung tiwala talaga sa puso ko, hirap na siyang mabalik. Pagdating talaga sa sarili ko o sa ibang tao, mas naiisip ko na agad na syempre, mas pagkakatiwalaan ko na agad yung sarili ko. At kumbaga, minsan hindi ko na rin kayang isipin yung iba kasi mas iisipin ko na lang din yung sarili ko dahil nga pride. Yung pakiramdam pagdating sa emosyon o kaya kung makakasakit man ako o hindi ko na yun naiisip. Hindi man sa ganung level pero kunwari na lang pagdating sa sabihin natin sa mga biro na para sa akin okay lang pero syempre para sa iba hindi na pala okay. Kumbaga pag na-rationalize ko agad na sa sarili ko o na-justify ko sa sarili ko na okay naman din, wala naman masyadong mawawala kahit gaano ka-insensitive, mas papaboran ko yung sarili ko. Kasi ganun na siguro talaga ako binild ng tadhana ng mga panahon na yun eh. Yung sakit talaga sa akin at yung mga bagay sobrang temporary lang din na hindi ko na talaga lubos na iniisip talaga yung nararamdaman ng iba ko, hindi yung nararamdaman ko lang. Ang ganda kasi na yung topic natin ngayon ay patungkol dyan sa pusong matigas. At binigay ko na example yung sarili ko kasi sabi dito sa Ezekiel 36:26, "And I will give you a new heart and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." Sobrang ganda ng sinabi dito sa Book of Ezekiel. Pero yung main context talaga ng Book of Ezekiel na to ay yung Babylonian Empire na sakop na nila yung Jerusalem. Kumbaga yung Jerusalem fallen, yung temple na ginawa ni King Solomon destroyed. Yung mga Israelites ay facing humiliation at kalat-kalat na talaga sila. Apoy, ang pinakamabilis kumonsumo ng isang bagay kahit gaano kakatibay. Pero yung pinaka nangyayari nga dyan, kung babasahin nyo yung Bible, yung pinakaulit-ulit na nangyayari, magre-rebelde yung mga tao, tapos papatawarin sila ng Diyos, papadala siya ng prophet, tapos susunod sa kanya, tapos ganun ulit. Ganun din yung nangyayari dyan sa Book of Ezekiel. Kumbaga, sa point na yan, nagrebelde sila through idolatry, injustice, corruption, hardened hearts. Parang nga yung sinasabi dyan ni Ezekiel. At technically, meron silang religion pero wala silang faithfulness. Kumbaga, puro salita lang. Pero tingnan nyo dito yung sabi sa Ezekiel "And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you." New heart, new spirit. Kumbaga, tatanggalin niya yung luma mo. Yun nga, yung sinasabi niya dito na "I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh." Bibigyan ka niya ng pusong kumbaga malambot. Kasi yung point naman talaga dyan ng hardened hearts ay yun nga, yung corruption, yung idolatry, yung pusong matigas na nasanay na sa walang Diyos, kumbaga sa mga ways na hindi mo kilala si Lord. Kumpara sa ways na kilala mo si Lord, kumbaga may conviction ka na, yun yung binibigay sa ni Lord. Yung binago talaga sa akin ni Lord sa ngayon, kumpara noon, ang laki. Kung dati selfish ako at ma-pride, ngayon, ikaw, bahala ka. Kung gusto mo sabihin sa akin, tatanggapin ko lahat ng kritisismo, opinion mo yan eh. Magbabago kung kailangan magbago, pero kung nakita ko namang invalido naman yung opinion mo, papakinggan kita, i-acknowledge kita, at subukan kong mag-adjust kapag kasama kita. Kasi ganun din naman yung ginawa ni Lord eh. Hindi rin naman punishment yung ginawa niya sa mga Israelites sa mga panahon na yan, kahit nagre-rebelde sila, kahit kung ano-anong ginagawa nila. Pero ang point ni Lord dyan ay restoration. Siguro ganun nga talaga ang process ng suffering at sa pagbabago ni Lord ng buhay mo. Talagang may mga pagsubok talaga sa buhay mo na kailangan mong maging dependent talaga sa Kanya. At kasi siya lang talaga yung may isip mo na may control at may kayang magbago ng sitwasyon mo. Kasi wala rin naman papalaw, kahit din yung heart mo eh, kung hindi nakabukas sa mga tao. Hindi mo rin ma-experience ng buo yung mundo. Mas okay na isurrender mo na, buksan mo yung puso mo sa Kanya. Kaysa yung maging matigas ka, tapos maging selfish ka. Mas mahirap kasing gawin yun.
Mas mahirap maging mabait mo pagpasensya. Aminin ko naman sa inyo kahit ngayon nga, nahihirapan pa rin ako sa mga ganong parte ng buhay ko. Pero sinusubukan ko yung best ko na araw-araw na mapakita sa tao yung, kumbaga mag-set na example kung paano talaga maging follower at disciple ni Lord. Oh, grabe ang init. Pwes na wala pang laro. Ay, kaya tong pasabi kay Jello, nandito na kasapit. Thank you. Wow. Walang katao-tao. Yun! Marunong na akong mag-diretsong shooting. Yellow. Oops. Pero, sabi nga dyan ni Lord, i-restore daw niya yung mga tao niya. Hindi dahil natamasa nila yung restoration ni Lord, pero dahil, syempre, yung holiness ni Lord ay na-dishonor among sa nations. Pagod. Ang init. Ayun. At speaking of restoration, may papakita ko sa inyo. Ito nga pala ang isa sa pinakamahirap na hanapin na kulay ng DS Lite. Bakit ka umaalog? Siyempre medyo delix yun kapag ka umaalog. Uy, may box. Ano yung umaalog na yan? Tiyangga lang yan. At least. Oh. Wow. Gamit. Yung itsura niya, gamit. Pero ito ay isang gold edition na DS Lite na kung makikita nyo, hindi pa siya nabubuksan. Sticker pa at lutong pa ng hinge. Sa pagkakalam ko umaandar siya, ay, di pa pala. Grabe yung burn. Nakala ko obvious na yung burn pero hindi pa pala. Responsive yung buttons. Wow! Sikip pa ng stylus ah. Uy, soft touch. Astig. Tapos binigyan na rin ako ni seller ng case at ng mga bala. Korean na Mario Kart to. Ayos yan ah. Ito Madagascar. Ooh, first try. Ang cute. Okay, at least masasabi ko yan na umaandar. Pero yun, balik na tayo sa topic natin kanina. Yung ginagawa kasi dyan ng Israelites ay sobrang stubborn nila at yung unwillingness nila na sumunod kay Lord. Parang yung ginawa ko ng mga panahon na yan, yung tipong nagpakita na sa akin si Lord, pinaramdam na niya sa akin yung grasya niya, pero dahil niya nangingibabaw yung ako, mas gusto kong paniwalaan o mas gusto kong magkaroon ng tiwala sa sarili ko na akala ko kaya kong handlein yung sitwasyon, pero hindi pala. Kaya, syempre, nung nabasa ko yan at nung naintindihan ko yung context, grabe yung pagkatama sa akin. Lalo na nga yung stubbornness. Parang, itong case na to. Kasi, nung bata ako, yung ginagawa ko, yan, yung sundot ko yung ilalim. Yan, pero kasi nakatakot to, baka mamaya magasgas. Pinahirapan ako nito ng todong-todo. Hindi ko alam saan siya sumapit. Yung LNR, kailangan natin iligtas. Yung L. Sabi na nga ba, pwede ito tanggalin. Hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Hindi ko talaga alam. Ayoko na. Joke lang. Ayoko na sa'yo. Bakit ba kasi ginawa tong case na to? Diyos mio. Grabe, linis nga niya. Ito ay mga dumi lang. Ay, linisin. Hindi ako perpekto, kahit hanggang ngayon hindi pa rin naman ako perpekto. Pero yung pusong bato ko dati na sobrang tigas, ngayon alam ko may nagbabago. Yung tipong kahit papaano naman, hindi siya yung kompleto pang pagbabago pero at least mas okay naman siya kumpara sa kung ano yung meron ako dati. At ang ganda lang kasi talaga na yun kasi yun isa talaga sa mga halimbawa ng grasya ni Lord sa'yo. Yung tipong kahit gaano ka kadumi sa tingin mo sa sarili mo, pwede ka niyang linisin. Kasi kung tutusin nga, namatay na rin naman siya para sa'yo, si Jesucristo. At yung grasya na yun talagang babaguhin ka niya.
na mas maging mabuti ka at magandang tao. Kumbaga yung ehemplo mo bilang isang Kristiyano talagang mananaig. At yung pag-surrender na part, hindi lang talaga siya basta isang beses ka lang magsusurrender. Yun yung magiging proseso mo sa pang-araw-araw na hindi siya magiging madali. Pero nasa sayo pa rin yun kung mananatili ka kay Lord, magiging mas dependent ka sa Kanya o aalis. Grabe, ang ganda! Goods! Kasi ito yung pinakamahirap talaga na katotohanan sa pagiging Christian at sinamarize na yan dito ni Paul sa Romans 12:9-21. Yung marks of a true Christian. Sobrang ganda ng passage na to. Kung ako sa inyo, basahin nyo to kasi ito yung sinasabi kong challenging, mahirap na part sa paglalakad kasama si Lord. At babasahin ko na lang yung una, yung Romans 12:9. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Napakahirap yan, lalo na sa mga taong makakasalamuhan talaga. At hindi lang yan, sabihin na natin yan sa mga pagsubok sa buhay. May mga araw, may mga sitwasyon na talagang makakalimutan mo yung pagmamahal na nandyan sa puso mo. Mas mapupuno ka ng negative na emotion. Pero yun yung sinasabi ko. At yun din yung sinabi ni Paul. Abhor what is evil. Hold fast to what is good. Kaya yun yung lagi mong ipapaalala sa sarili mo na kung sakali man na magkaroon ka ng ganong klaseng pakiramdam, isipin mo na lang lagi yung goodness. Na kahit nga mahirap yung mga pinagdadaanan mo yung sitwasyon mo, bigat, wala ka rin naman magagawa. Kung hindi, ikaw rin naman yung pipili sa sarili mong sitwasyon, yung sa sarili mong desisyon dun sa sitwasyon na yun. Ikaw pa rin yung may control dun. Kaya piliin mo yung goodness. Kasi yun talaga yung mahirap na part. Ha? Umulan ba? Oo.